Nakikipag-ugnayan na ang PAGCOR sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mas higpitan ang regulasyon ng online gambling sa bansa. Bukod dyan, target din nilang makipag-tie up sa mga software company at AI-powered tools para makaiwas na sa addiction ang ating mga kababayan. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelique, tiniyak ng PAGCOR na patuloy ang kanilang mga hakbang para iba'y pang makontrol ang online gambling sa bansa. Nandito ngayon sa Kamara ang PAGCOR bilang bahagi ng deliberasyon ng proposed 2026 national budget kung saan isa kasi sila sa mga income-generating agencies ng pamahalaan. Sa ulat ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco sa House Committee on Appropriations ngayong araw, ibinahagi niyang wala pang 40% ang legal na online gaming sa Pilipinas at higit 60% naman ang illegal. Ang mga illegal online site na ito, hindi raw sa Pilipinas nag-ooperate kundi galing pa sa ibang bansa. Bilang bahagi naman ng kanilang mga hakbang para matugunan ito, nakikipag-ugnayan na ang PAGCOR sa DICT, CICC, PNP at NBI. Sa mga susunod na buwan, posible na rin anya silang makipag-tie up sa ilang software companies para magkaroon ng AI-powered tools na tutulong naman para sa playing habits ng kanilang mga consumer at maiwasan na ang addiction. Magkakaroon na rin sila ng 24/7 hotlines katuwang ang kanilang partners. Nasa Kamara ngayong araw ang PAGCOR para ilatag ang kanilang operational and financial reports, accomplishments at flagship projects. Mahalaga ang gampanin ng PAGCOR sa proposed 2026 national budget dahil isa sila sa mga income-generating agencies ng pamahalaan o isa sa mga pinagmumula ng pondo para sa national budget. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco. Magandang balita po ay nagprepresenta na ang ilang mga vendor sa PAGCOR ng mga AI-powered tools. Kung saan una, meron na pong self-exclusion buttons. Pangalawa, pwede na pong ma-monitor or ma-track ang playing habits ng mga consumers. Kung saan, kung makikita ng software or mamomonitor sa software na mas malaki ang natatalo mo sa iyong pagkapanalo, malaki na ang dinodeposito mo compared to your average deposit, then automatically your account will be suspended and reviewed. So, we're expecting Congressman Jokno sa mga susunod pong buwan ay baka po makapag tie up na po kami dito sa mga software companies na ito para po magamit na natin itong mga AI-powered tools na to. Angelique, bukod sa PAGCOR ay ngayong hapon, inaasahang haharap din ang mga opisyal ng PCSO dito sa Kamara ngayong araw. Angelique? Okay, Mela, meron ng mga anti-illegal online gambling measures din ang Kamara, no? Natanong ba ng mga kongresista kung suportado ito ng PAGCOR mismo? Angelique, mabuti na lamang din at naitanong mo, no? Sabi kasi ni PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco ay kumpara sa dalawa, no, kung stricter measures o total ban, mas pabor sila sa stricter measures. Kapag total ban kasi, Angelique, ang sinasabi nga ng PAGCOR, posibleng maghanap pa rin ng paraan ang mga operator para makapagpatuloy sa kanilang operasyon kahit yan ay maging illegal. At nakikita nila, mas mainam yung stricter measures dahil nga mas mababantayan pa rin yung aktibidad ng ating mga kababayan. Ang tinitiyak naman ng PAGCOR kapag nagkaroon nga ng bagong guidelines o magkaroon na maipasa ang bagong mga patakaran para sa online gambling, ito ay talagang masusi nilang ipatutupad. Pero Angelique, maidagdag ko na lamang din kanina bago tayo umere sa interpelasyon ni Congresswoman Jervy Luistro. Natanong naman niya kasi matatandaan na dati ay na-ban na yung mga POGO o Internet Gaming Licenses. Kaya tinatanong niya, ito bang Internet Gaming Licenses o IGL ay katulad lamang sa online gambling? At sabi naman ng PAGCOR ay itong IGL ay tumutukoy sa mga PAGCOR. Pero kasabay niyan, humihingi din ng written explanation para malinaw kung dapat pa nga bang pag-usapan yung total ban o talagang ban na dati pa. Angelique?
Alright, at ano rin ang tugon ng DICT dahil sinabi kanina ni PAGCOR Chairman Al Tenco na may kipag-ugnayan sila sa DICT para yung mga, siguro mga websites or mga apps ay pwede rin bang maban? Yung ba yung nabanggit niya kanina? Angelique, tama ka nga, no? Sa pagdinig din kasi ay natalakay kung hindi ba pwedeng gobyerno na mismo yung mag-down nitong mga illegal online gambling sites. Kasi kung manggagaling mismo sa gobyerno, edi hindi na kailangan ng batas o mga resolusyon para nga mapatigilan to. Pero ang sabi nga ng PAGCOR, yan kasi ay hindi sakop ng kanilang kapangyarihan, kaya nakikipag-ugnayan na rin yung DICT sa mga app store at iba pang mga social media sites para masolusyonan nga itong problema nga sa mga illegal online gambling sites. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.